Next, pagkatapos ninyong isulat ang inyong SMART goal, maglista ng iilang mga hakbang o steps na kailangan ninyong gawin upang maabot ang inyong layunin. Order them by priority o pwede rin unahin ang pinakasimple o pinakamadaling hakbang. Pagkatapos ay tiyaking magtakda ng timeline. Set a start date for each action step you've created, pati na rin ang isang timeline kung kailan mo dapat tapusin ang isang partikular na gawain o hakbang. Adding them to your schedule ensures that you stay focused on these tasks when they need to happen, not letting anything else distract you. Kung makakatulong na magsimula ng nasa isip ang deadline, maaari mo itong gawin. Maaari kang magtakda ng time frame sa pamamagitan ng pagpunta sa deadline at pagkatapos ay magtakda ng mga mini deadlines bago iyon. Now that you have completed your goal and action plan, it is also good to know what kind of support you need. Determine resources and sources of support. Know your strengths. Access your skills and abilities that can make the steps easier for you to complete. Determine who can support you during those steps. Beyond these Katatagan online sessions, what support might you need? Ano-ano kaya ang suporta na kailangan ninyo after this session? Pwede nyo rin ito isulat sa inyong resilience journal. Okay, now you know your why. Naisulat nyo na ang inyong SMART goals sa resilience journal nyo. Pati na rin ang mga hakbang at timeline ng mga ito. Napag-isipan at naisulat na rin ang mga resources and sources of support. Ang pinakahuli na gagawin ay ang pag-monitor at pag-track ng inyong progress. Pag-isipan kung paano mo titiyakin na makukumpleto mo ang bawat gawain para maging on time, tulad ng paggamit ng isang progress tracker. This creates a sense of accountability. At panghuli, huwag kalimutan ipagdiwang ang iyong tagumpay. Balik-balikan mo ang iyong plano at i-celebrate mo kapag may nagawa ka sa plano mo. You deserve it. Makikita ninyo sa screen ang isang halimbawa ng SMART goal at mga tiyak na steps or actions na kailangan gawin upang makamit ang goal na ito. Maraming salamat at congratulations sa pagkumpleto ng Katatagan online sessions. Our first module, Kalakasan, was to remind us about our internal and external strengths and how it is important to remember, nurture, and be grateful for them. Ang second module naman ay Katawan, na nagpo-focus sa strategies to physically manage our stress and the importance of a healthy lifestyle. Ang third module, Kalooban, ay nakafocus naman sa ating mga negatibong kaisipan, mga emosyon, at paano natin ito mamamanage gamit ang reframing at thought substitution. Ang fourth module, Kapaki-pakinabang na gawain, ay nakafocus sa healthy distractions at routines. Ang fifth module, Kalutasan at Kaagapay, ay nakafocus sa mga hakbang sa paglutas ng problema at paghingi ng suporta. At sa panghuling module na tinalakay natin, nakafocus tayo sa kabuluhan at kinabukasan on meaning-making and planning for the future. We hope you learned something from each module. Sana ang mga ito ay makatulong sa inyong paglalakbay patungo sa isang mas matatag na sarili. Bago tayo magpaalam sa isa't isa, bigkasin natin ang sabay-sabay ang Loving Kindness Meditation na naging bahagi ng closing ritual natin. Umaasa ako na maaalala ninyo ang mga pagpapatibay o affirmations na ito sa inyong pang-araw-araw na buhay. Thank you for joining us in Katatagan Online.